Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson with Commissioner Sigfred Mizon ng Bureau of Immigration. Just like what I am asking, sir. Ito ho yung form na binibigay. Although talagang sinisipat ko mabuti dahil maliliit yung letra. But just the same, papel din po ito. Opo. And of course, sino po ba gumagastos dito? Ang gumagastos po niyan actually, Bureau of Immigration, pati ang Department of Tourism. Para magpa-print. Opo. Kasi dati meron pa mga commercial to parang sponsored. Wala na po yan. wala Ang na. nag-print po niya is the National Printing Office. Okay, na ang gastos ay sa atin. Opo. Tapos, ayan, nakalagay dito, arrival card. This is supposed to be ngayon sa inyo pong policy para na lang sa mga foreigners. Opo. So, hindi na to dapat binibigay pa sa mga Pilipino. Tama kayo dyan. Kaya nga maganda, magpapagawa po kami ng panibagong batch yan dahil paubos na po yan. Ilalagay na nga lang po namin yung, I think very clear, ilagay natin dito For sa arrival card for non-Philippine passport holders only. Para nang sa ganon, bukod sa constant na pag-ugnayan sa mga airlines, alam na rin mismo nung pasahero na kung ako ay hindi Philippine passport holder, kailangan ko gamitin to. Exactly. At saka pati na rin ho doon sa mga airlines. Siguro naman, marunong sila magbasa na. Opo. Dahil, I am wondering, minsan yung doon nga sa aeroplano, yung stewardess, pinaalalahanan ko pa siya, pero hindi nila alam . They were not informed. Sabi ko, I think hindi na namin kailangan to kasi Philippine passport holder naman ako . Kasama ko yung family ko. So, ang dami kong pifilapan niya, kung pifilapan ko pa lahat. But hindi na namin kailangan kasi sabi sa amin, March pa effective. Hindi na. Yes. Tapos sabi, hindi kami na-advise or things like, hindi ho namin na. So, just the same, bibigay din nila. Meaning, sayang naman din po yung papel. At saka sayang din yung effort ng pasahero. Exactly. Yaman niyo po. At we will have to reiterate our guidelines to the airline companies. Well, I just, parang naging concern lang din po ako para one way or the other makatulong din naman sa dissemination ng information sa inyong bureau. Kumusta na ho yung totoo ba na suspendido lang yung nanampal ng Chinese? Na immigration officer? Suspended po siya. Since siya po ay isang contractual na empleyado, malamang hindi na po siya marirenew. Mag-end of contract na rin po siya itong June of this month. Dahil nagkaroon naman po ng investigasyon, nagkaroon po ng tamang pagkakataon na ipakita niya kung ano yung kanyang dahilan. Nakita rin namin yung video, nagbigyan ng recommendation aming Board of Discipline. So yung mga ganun ho ba, mga pang-suspension lang yung mga ganun na hindi po. klase ng kaso? Suspension lang po for the time being na nagkaroon ng investigation, pending the investigation. Pero pag natapos na, nagkaroon sila ng recommendation, ako naman po, I deemed it better na... So wala pa po recommendation? Meron na po. Okay, what is the recommendation? Ang recommendation nga po nung Board of Discipline, dapat absueltihin po siya. Absuelto siya? Yun po ang recommendation ng aming Board of Discipline. Do you agree with that, Commissioner? Hindi nga po. Kaya nga, anong klaseng discipline naman ho yung ginagawa ng Board of Discipline niyo? Hindi naman po. Hindi ba kailangan palitan nyo na yun nasa Board of Discipline? Hindi naman po. Kasi no matter what, kayo ho, abogado kayo, not only that you're a lawyer, kayo ho ay maganda ang maganda ho ang isipin niyo. Kayo po ay admitted to the State Bar of California, sa Illinois Board of Admissions to the Bar, sa Integrated Bar of the Philippines. Kayo ho ay meron degree sa Southern California School of Law. Ano hong sentido merong karapatan ng isang tao, no matter what, sabihin na may problema, lalo na batas ang pinag-uusapan, para manampal ka ng lalo na isang foreigner? Yun na nga po ang parang nasabi doon sa investigasyon, gumanti lang po yung aming empleyado na sa aking pananaw, kahit ano pa gawin ng isang pasahero, kayo po ay nasa serbisyong publiko, wala po tayong karapatan na mananakit. Especially, tayo po ay nasa border control, maximum tolerance po talaga dapat ang ginawa. Sinuntok din ba siya? Sinampal din ba siya? Pinagtutulak po yung aming immigration officer, hindi siya sinusunod na dapat ganito gawin, ganito pumunta. Nagwala po kasi pasahero talaga. Na yung mismong tao namin felt helpless, hindi niya alam kung anong gagawin niya. So walang security kayo po doon? Meron po kami. Pwedeng tawagin? Or meron po. At saka meron po, may security rin po yung airline, yung Cebu Pacific, na nakakatawa nga po dahil nung nasa aeroplano na po yung Chinese national na ibabalik po sa China, kinagat po yung kamay nung lady guard.
Kaya nga talagang wild na po yung pasahero. Pero just the same, kahit po ganun, Pwede naman ipakulong yun pagka gano'n. Hindi sana ba? nga po maximum restraint. Kaya nga po nagpabili na po kami at meron na po yung mga tao namin sa airport ng, alam niyo po yung parang plastic na handcuff. Yes, yung parang hinahatak lang. Opo. Ganun. Para pag unruly na yung behavior ng aming pasahero, ilalagay na namin ganun para depensa sa amin, tsaka depensa na rin doon sa tao. Yeah, pwede naman kasing ano pa rin, hindi po ba yung naaayon pa rin sa batas. Dahil pwede naman arestuhin yun eh. Yes. As a matter of fact, pwede niyo ipakulong yun eh, di ba? Tama po kayo dyan. Oh, ba't di niyo pinakulong? Yun na nga, hindi na naisip ng aming tao doon dahil siguro hating gabi po yun, madaling araw pala po. Tapos naubos na rin po yung pasensya dahil wala na po talagang taong makapagpakalma doon sa Chinese national na yun. So parang ganun po yung... So ang sabi ng Bureau of Discipline ninyo, ng Board of Discipline ninyo, ay absuelto yan kasi gumanti lang naman eh. So pagka pala ako ngayon halimbawa pulis, pwede akong gumanti lang kung medyo unruly at mas malala ang ganti ko, tinulak ako, sapakin ko. Yun na nga po, kaya nga sinabi ko, hindi ako sang-ayon doon sa recommendation ng Board of Discipline na kailangan talagang mabigyan ng karapat-dapat na parusa. Do you have the power to overrule yung decision po ng Bureau of ng Board of Discipline? Opo. Recommendatory parati po ang Board of Discipline at ang lahat ng pagbigay ng mga penalty sa mga admin cases napupunta po sa akin at saka kay Secretary of Justice. So did you overrule that already, sir? Opo. Categorically, dinisapprove ko po yung kanilang recommendation and I just told them that let the contract expire, not to report anymore. Sa mga overstaying aliens po natin, pagka ba may mga nag-overstay, yun po ba ay pinapadeport natin? Dalawang bagay po yan. Pag nag-overstay po kayo, tapos nahuli namin kayo, talagang i-deport namin po kayo. Kahit isang araw lang, kahit isang taon, 5 taon. Pero meron po kasi kaming programa na in-offer namin sa foreign nationals since January of this year. Kahit gano'ng katagal kayong overstay, lumapit lang kayo sa amin, magbayad po kayo ng utang ninyo in terms of the visa, Penalty. immigration fees and fines and penalties. Hindi po kayo i-deport. I-deport. Yung iba, kung let's say matagal na more than 3 years, we will ask you to leave. Para voluntarily, balik po kayo sa isang bansa, let's say sa India or China, balik po kayo dito sa amin, You will still be accepted. you will still be accepted. Hindi po kayo naka-blacklist. Yun po ang importante. Pero aalis po kayo sa bansa. Pero pag kayo naman ay mahuli talaga namin, Deported. deported, tsaka blacklist po. Hindi po kayo makakabalik sa aming bansa. Alright. So, ang isang maganda naman kasi may mga countries na kahit nag-overstay ka, you will just be penalized. Hindi ka naman iba-blacklist or what. So, yung sinasabi po nyo, it will be applied sa atin as long as voluntary yung ano. Tama po kayo dyan. Nung nag-attend po ako ng isang international conference sa China, nakakatuwa nga, yung ibang bansa, ganun din pala ginagawa. Kaya sabi ko, ginagawa rin namin yan pero recently lang. Sabi niya, kasi parang nagiging makatao na rin sila dahil yung ibang mga foreigners siguro yung nahirapan sa mag-update o kaya iba naloko ng mga ibang tao. Kaya nag-overstay sila but they did not mean to overstay. Gusto talaga nila compliant sa immigration law. Kaya nga, sabi nga nila, assisted voluntary return. Lapit na lang yung foreigner, ito po yung utang ko, alis na lang po ako, pero wag niyo po sana akong i-blacklist dahil gusto ko pong bumalik sa Pilipinas. Kasi yun po ang napansin namin. Sa ibang mga countries talagang kahit na 10 taong ka nga nag-overstay, pagka lumabas ka, pape-penalize ka nila. Mag-overstay ka dito. Pero after that, pwede ka pa rin bumalik sa kanila. So that is being implemented po sa atin Yes. ngayon. Maliban na lang doon sa mga talagang nananadya. But do you have crackdowns po ba? Ay, meron po. Pag meron po kami natanggap na information tulad nung sinabihan kami na certain areas in Binondo, in Baclaran, in Batangas, in Pangasinan, pinupuntahan po namin yun. Tapos magkakaroon kami ng surveillance, makikita namin na may mga foreigners na nagtatrabaho doon, na sa tingin namin hindi dapat, pinupuntahan namin nagko-conduct po kami ng verification operations. Meron ba kayong mga reward system? Kasi usually sa ibang bansa, gano'n yung mga makapili, pinapaturo. Turo mo yung gano'n. Wala po doon sa budget po namin. Pero doon sa aming confidential fund, the Bureau can offer
and can even really give some compensation sa mga informants. Especially kung dahil dun sa information na binigay nung, let's say, nung taong bayan, o let's say na media, o kahit yung tao namin, mabigyan sila ng parabang incentive to really report presence of unwanted visitors. Yun yung mga overstaying. Kasi sa ibang countries, naniningil sila ng penalty pag papasok ka uli. Alam mo, lalabas ako ngayon, overstay ka. Okay, pagpasok mo ulit dito, you will be paying this because nag-overstay ka ng isang buwan. Pero yung paglabas mo, hindi ka pa nila sisingilin. Paano po ang sistema sa atin? Paglabas ba sinisingil o yung pagbabalik uli? Kung nag-overstay na po kayo, tapos gusto niyo na pong lumabas, we will require you na i-update ang stay ninyo. Dito na po kayo magbayad sa bureau bago kayo lumabas. Bago lumabas. Para pagdating nyo sa ibang bansa, anytime makakabalik po kayo dito. Anytime. Ngayon, kung wala po kayong pera pambayad, dahil umaabot po, let's say, mga 40,000 din po kada taon na per isang year. overstay. Okay. Utang nyo po balik sa gobyerno yon, pwede pa rin po kayo lumabas, pero ilalagay po namin kayo sa blacklist. Naka-blacklist ka na. Makakabayad lang, makakabalik lang po. Until after, magbayad ka naman. Yes. Okay. Doon lang po yung time na makakabalik kayo, matatanggal na yung blacklist, kung magbabayad kayo, kung nandoon na kayo sa ibang bansa. Pagbalik mo naman dito at papasok ka, babayaran mo yun. Yes. Obligado ka. Or Yes. else, denied ka na ng pagpasok. Correct. Well, yun yung ating laban sa human trafficking. Kumusta po ngayon ang nagiging resulta? Dahil napakarami pa rin ho na mga insidente, mga kababayan natin na nagiging biktima, nagiging drug mole or things to that effect. Ito nga po kahit pa paano tuwing linggo, may nai-intercept pa rin kami. Halo-halo ang istorya nila. Yung isa pa nga pong nangyari doon sa isang terminal natin sa NAIA, ang instructions po doon ng kanilang trafficker, pag kayo manghuli ng immigration officer, punitin ninyo yung visa ninyo sa Lebanon. Papunta sila dapat sa Malaysia. Nung na-intercept sila dahil mukhang nakitang, hindi turista ito. Nagkaroon ng secondary inspection, nalaman talaga na ang biyahe nila sa Lebanon. Pinunit nila yung buti nakuha yung isang papel. Nakita talaga doon, may Lebanon visa itong mga aalis na Pilipina. 5 po sila noon. Tapos meron din po, very recently, ganun din, 2 naman na nahuli, yung trafficker kasama mismo na nahuli doon sa terminal. Nakakatuwa nga po yung trafficker, yung pang biglang nagka-high blood, nagkasakit, na-confine sa ospital, parang ayaw na magpahuli. Pero binantayan pa rin po namin dahil sabi namin, hindi pa pwedeng pababayaan ka lang namin dyan na magpeke ka na may sakit. Ito-turn over ka namin sa IAC at turn over ka namin sa NBI. Patuloy po yan. Kaya nga, almost every week, may nai-intercept po kami. Kaya nga, nakakatuwa naman po at mukha naman effective at listo ang aming immigration officers sa lahat ng terminal. So sa mga fugitives naman ng ibang bansa, well-coordinated na rin tayo? Nakakatuwa, yung iba pong mga bansa, particularly ang Estados Unidos at Australia, nagpapadala po sila regularly ng listahan ng mga bad guys nila. Sinasabi lang nila na ito si Mr. Smith ay bad guy. Ang ginagawa naman po namin, dinalagay kagad namin sa aming derogatory database. Will be denied na yun immediately. Automatic po yan. Yung iba nga dyan nagtataka sila bakit namin nalaman na meron silang record sa Amerika na let's say sex offender sila, meron silang pending homicide case. All of a sudden, sa airport pala ng Pilipinas, hindi na sila pinapapasok. Dahil na po forward na sa inyo. Kasi nagkakaroon po kami ng coordination. Yun hong mga kasama sa Napoles case, ilan na ho nakalabas? Base dun sa aming travel database, 2 po talagang wala sa bansa. Ang nakalabas na? Nakalabas po sila bago mag-hold departure order? Opo. So yung 2 Sino po yung 2 na yan? Isa pong nagangalang Ortiz at saka isang nagangalang Ornopia. Umalis na po sila nung isa 2010, yung isa last year po. Pero yung iba naman po, mga 12, wala po silang travel record sa amin. Which means either hindi pa sila bumabiyahe or yung pangalan po nila na binigay sa amin ng Sandigan Bayan ay iba doon sa passport nila. Okay. Kaya nga humingi na po kami ng tulong sa Sandigan Bayan at saka na rin po sa Department of Foreign Affairs. Kailangan talaga namin malaman kung ano yung pangalan ninyo based doon sa passport. Dahil yung talagang titingnan naman sa border control.
So, maaaring iba yung passport name nila doon sa listahan ng Department of Justice. Tama po yun. Tulad nga po yung kay Senator Estrada. Yung kay Senator Estrada po, ang binigay na pangalan po ng, Sa inyo? ng Sandigan Bayan is Jose Revilla. Pero doon sa travel database namin, nakalagay doon. Kasi Estrada o Bong Revilla? Ay, sorry. Sorry. Estrada pala. Jose Estrada. Jose Estrada, okay. Sorry. Tapos, ang nakalagay doon sa passport naman niya is Jinggoy Estrada. Okay. Pero alam namin, iisa naman yung Jose Revilla na nanggaling sa Sandigan Bayan. Jose Estrada. At saka isa rin po yung Jinggoy Estrada na sa passport. Dahil Okay. sikat at alam naman po namin na isang tao lang po ito. Oo, yung sa mga ganong kaso, alam nyo. Paano po yung iba? Mga 12 po, hindi po namin alam talaga na, kunyari, So yung 12, sinasabi nyo, talagang totally walang travel record sa inyo. based po doon sa binigay sa amin ng Sandigan Bayan. Kaya humingi na kami ng talagang tulong na, So hindi pa rin, wala po kayong ngayon, idea whether nakalabas na ito, hindi pa. opo, wala po kaming alam, pero linagyan na rin po namin yung pangalan na yon. Let's say ang pangalan po is Evelyn de la Cruz. Oo. Very common po yan. Linagyan na rin po namin yung pangalan ng Evelyn de la Cruz doon sa aming database. Bagamat doon sa records namin, walang bumabiyaheng Evelyn de la Cruz so far. So yung watch list order natin, wala na yun, di ba? Wala na po. Ang lumalabas po yung lookout bulletin Lookout order. bulletin. Yun ang ibang pangalan ngayon. Yes. Lookout bulletin. Hybrid po yan. Basta pag lookout bulletin, pwede pang payagan makaalis. Yes. Hindi pa kasi hold departure order Yes. yun. Kumbaga sa traffic light, yellow light lang po yan. So pwede ha. Apo. Kasi dati pagka naka-W, parang naka-watchlist ka na WLO, as parang synonymo na ng HDO, hindi ba? Tama po. Well, ngayon ho, ano ang tinitignan namin what are we looking forward to, Commissioner, para ho masabi namin at ang pamantayan ninyo na you have reached yung inyong ninanasa para sa Bureau? Yung sa akin lang talaga, Para alam namin paano kayo gegradean. hindi, gusto lang sana namin na, kasi nung last SONA ng ating Pangulo, talagang nabanggit ang Bureau of Immigration na isa sa mga corrupt na ahensya. Nasabon. Nasabon kami. Tsaka napakita talaga negative ang image namin. Kasama po ng yung NIA nga po at saka yung Bureau of Customs. Parang long-term vision po sana namin na kung i-grade mo nga kami na someday soon, either during President Aquinos or some other president in one of his or her SONA, ipakita doon na ang Bureau of Immigration ay isang model na ahensya. Dahil last year parang binigyan recognition yung mga police doon sa SONA ng ating presidente. Sana man lang isang immigration officer sometime soon ang sabihin, ito ang modelong public servant. Yan po ang aming hangarin. We wish you good luck, sir, and we do hope na with you there, talagang magtuloy-tuloy yung at sana yun namang mga mabigyan din naman natin ng pansin yung ating mga empleyado at yung ating mga nagtatapat naman sa kanilang mga tungkulin na ikangay maalagaan din. Tama po kayo dyan. Dahil moral issue po yan talaga and we really want our employees to be happy. Dahil kung happy po kayo sa ginagawa ninyo, wala po kayong pagkakataon na mag-isip ng hindi maganda. Kaya ngayon po ang aming objective, you have to keep the moral high, keep them satisfied, content, and happy with what they do para nang sa ganun wala po mga masasamang iisipin na papasok sa kanilang loob. So now you can say that you're happy. Ako po happy po ako dahil marami pong tumutulong sa akin po sa Bureau. Tulad po ninyo at marami pa pong ibang well-meaning Filipinos ang tumutulong. Yung security naman ninyo, okay naman. Okay naman po so far. Alam niyo naman, marami po talaga rin nagmamahal kahit paano. Well, salamat po for being with us again. It's nice to see you again, sir. Salamat po. Thank you. And congratulations and good luck sa inyo po. Bureau of Immigration Chief Commissioner Sigfred Mison, dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rodriguez.